Hi, good morning. My name is John Lester Aurelio. Hi, good day. My name is Richel. Hi, my name is Ismail Bakong. Good morning. So hello, good day everyone. My name is Kurt Philip B. Amper from Group 2 of S23D. And my name is Sheila, and welcome sa ating special segment na The Corporate Edge. Naisip niyo rin ba na kung bakit ang Jollibee na nag-start lang noon sa Cubao ay nasa London at New York na? O bakit ang Apple na gumagawa ng phone ay meron na rin sariling streaming service na parang Netflix? Paano nga ba sila nagde-decide kung kailan sila mag-e-expand? Kung kailan sila bibili ng kalaban? At kung kailan nila papasukan ang bagong bansa? Yan ang ating tatalakayin ngayong araw. Ang main topic natin for today ay patungkol sa corporate level strategy. Sa mundo ng mga business, ang corporate level strategy ay ang big picture or ang master plan ng mga top executive tulad ng CEO. Ito ang sumasagot sa tanong na anong mga business ba ang dapat nating pasukin at paano natin sila pagsasama-samahin para mas lalong lumago. Kung walang corporate level strategy, ang isang kumpanya ay walang malinaw na direction. Para silang nagpapatakbo lang ng business or negosyo na hindi alam kung saan ito pupunta. Na nagre-resulta ng pagsayang ng pera at mga resources. And to break down all this complex strategy, kasama ko today ang ating powerhouse team expert analyst. We have Ms. Aquino for integration and diversification, Ms. Almazad for global expansion, Ms. Bakong for PCG Matrix, Mr. Aurelio for G. McKenzie and Ansoff Matrix, and Mr. Amper for merger, acquisition, and synergy. Alam niyo ba, bago tayo mangarap na sumakop ng international market o kaya gumamit ng mga high-tech na business tools, is kailangan muna natin pag-usapan yung pundasyon. Kasi kadalasan, ang tanong ng mga CEO ay paano ba natin makokontrol ang pagtakbo ng negosyo o saan pa ba tayo pwedeng kumita bukod sa ginagawa natin ngayon. So, dyan papasok yung dalawang pinaka-importanteng power moves ng corporate world. Ito yung tinatawag nating integration and diversification. Ito yung mga strategy na ginagamit para masigurado na hindi lang tayo basta player ng industriya, kundi tayo rin yung nagdadala ng laro. So now let's talk about the integration strategy. In simple terms, integration strategy is about the control. Ito yung move kung saan ang kumpanya is nagde-decide na maging boss sa iba't ibang part ng kanilang industry. So unahin natin ang forward integration. So ang forward integration, dito ang kumpanya ay gumagalaw forward o papunta sa dulo ng supply chain, direkta doon sa ating customers. So, imbes na umasa tayo sa ibang distributors or malls para ibenta yung mismong product natin, tayo na mismo yung magtatayo ng sarili nating stores or retail outlets. So, bakit? Para tayo na yung may hawak ng pagbenta at direktang makausap natin yung mga buyers natin. So, yung pinakamagandang example dito is yung Apple stores. Kasi, dito, hindi na lang sila yung basta gumagawa ng iPhone. May sarili na rin silang stores. Sila yung may control sa customer experience at presyo, syempre, at mawawala yung paggamit ng middleman. So ngayon, baliktad naman tayo sa background integration. Since sa background integration, dito naman ang kumpanya ay gumagalaw backward o pabalik simula ng chain para kontrolin yung mga suppliers nila. Since ginagawa nila ito para siguradong hindi sila mawawalan ng raw mats at para mas makatipid na rin sila sa cost ng paggawa ng produkto. So, example, isipin niyo yung isang malaking bakery. Imbes na bumili sila ng sako-sakong harina sa iba,
is nagtayo sila ng sarili nilang wheat farm at gilingan. So sila na yung gumagawa ng sarili nilang ingredients, kaya kontrolado na nila yung quality mula sa simula. Pero paano naman kung hindi up and down yung galaw ng isang kumpanya, kung hindi pa sideways? Ito yung tinatawag nating horizontal integration. Dito kasi yung kumpanya ay bibili or makikipag-merge siya sa kalaban or competitors niya na nasa iisang level lang ng negosyo. So yung goal nito is para lumaki yung market share at syempre mabawasan na rin yung competition doon sa market. Yung pinakamagandang example dito is yung binili ng Jollibee Food Corporation, yung Mang Inasal at Chowking, since nasa iisa silang industry. And nung nagsama-sama sila, mas naging dominant naman yung Jollibee sa market. Kapag pinagsama naman natin ng backward and forward moves, ito yung tinatawag nating vertical integration. So ano nga ba yung goal ng vertical integration? So yung goal ng vertical integration is makuha yung buong supply chain mula sa farm or factory hanggang sa kamay ng customer. So sa isang salita, ginagamit yung vertical integration para kontrolin ng buo yung supply chain. Move on naman tayo sa diversification. Kung yung integration is tungkol sa control, ang diversification naman ay tungkol sa paglaki or growth and the risk. So, ginagawa ito ng mga kumpanya para hindi sila ma-stuck sa isang produkto lang. Kumbaga, huwag nating ilalagay lahat ng itlog sa iisang basket para kung mabasag yung isa, may reserva pa tayo. In diversification strategy, may dalawang types. Yung concentric related diversification and conglomerate unrelated diversification. So, unahin natin ang concentric or related diversification. So, yung keyword natin para dito is similar. So, ginagamit natin ang alam nating technology o yung ating current customer para gumawa ng bagong business. So, isipin nyo yung high-end company na gumagawa ng cameras. Nag-decide sila na gumawa rin ng professional video drones. So, bakit siya related diversification? Since sa camera and video drones is gumagamit sila ng same technology. And yung target nilang customer is halos same rin. And lastly, yung ating conglomerate or unrelated diversification. So, dito naman, lilipat yung isang company sa isang totally different industry. So, walang kinalaman yung bago nilang ginagawa ngayon sa dati nilang ginagawa. So, for example, yung isang telecommunication company, bumili ng grocery stores. O kaya naman, movie production studio. So, bakit siya unrelated? Since malayo yung load at internet sa pagtitinda ng talong o paggawa ng pelikula, kaya siya naging unrelated diversification. Pero paano naman kung ready na tayong sumabak sa world stage? To explain the secret of going global, narito ang ating global expert, Ms. Almazan. Sure. Thank you, Miss Aquino. Ano nga ba ang Global Expansion Strategies? Ang Global Expansion Strategies ay paraan ng isang negosyo para mapalawak ang produkto o serbisyo nito sa ibang bansa. Layunin nito na mas dumami ang customers at lumago ang negosyo. Mayroon itong 4 na main strategies. Una, international strategy. Parehong produkto ang binibenta sa ibang bansa. Halimbawa ay ang Grammarly. Halos pareho ang app sa lahat ng bansa. Pangalawa naman ay multi-domestic strategy. Binabago ang produkto depende sa bansa. Halimbawa, McDonald's. May iba't ibang pagkain sa bawat bansa. Pangatlo, global strategy. Pareho ang produkto at paraan ng pagbebenta sa lahat ng bansa. Halimbawa, Apple ay halos pareho ng binibenta sa buong mundo. Pang-apat, transnational strategy. Pareho ang brand pero may konting pagbabago depende sa bansa. Halimbawa nito yung Netflix.
Pareho ang app pero iba ang mga palabas sa bawat bansa. Number 5. To gain competitive advantage. Lumalawak ang kumpanya para mas mauna o mas lamang sila sa ibang negosyo. Halimbawa, ang Samsung ay nagbebenta sa maraming bansa para mas makilala kaysa sa ibang brand. Companies expand internationally because they want to grow and improve their business. This is called the rationale for global expansion. Reasons why companies expand internationally. Number 1. To find new customers. Ito yung lumalawak ang negosyo para mas marami pang tao ang makabili ng kanilang produkto. Halimbawa nito yung Jollibee, na nagbukas ng branches sa ibang bansa para makabili rin ang mga tao roon. Number 2. To lower cost. Lumilipat o nagpapagawa ang kumpanya sa lugar na mas mura ang gastos. Halimbawa naman nito yung Nike, na nagpapagawa ng sapatos sa ibang bansa para mas mababa ang gastos. Number 3. To access resources. Pumupunta ang kumpanya sa ibang bansa para makakuha ng kailangan nila, tulad ng materyales o workers. Halimbawa nito yung Toyota, na may factory sa ibang bansa para makakuha ng piyesa at mga manggagawa. Number 4. To reduce risk. Nagnenegosyo ang kumpanya sa iba't ibang bansa para kung bumaba ang benta sa ibang lugar, may kita pa rin sa iba. Halimbawa nito ay ang Coca-Cola, na nagbebenta sa maraming bansa para hindi lang sa isang lugar umaasa. Cultural differences. Ito ang pagkakaiba-iba ng kultura ng mga tao tulad ng paraan sa pagsasalita, paniniwala at ugali sa trabaho. Number 1. Language differences. Magkaiba ang wika kaya pwedeng magkamali sa pagkaintindi. Halimbawa nito, hindi maintindihan ng worker ang English instruction kaya nagkamali sa kanilang trabaho. Pangalawa, communication style. Magkaiba ang paraan ng pagsasalita ng tao. Halimbawa, sa isang bansa, diretso magsalita ang tao. Sa iba, mas mahinahon at magalang. Number 3. Attitude toward authority. Magkaiba ang tingin ng tao sa boss o manager. Halimbawa, sa ilang bansa, boss lang ang nagdidesisyon. Sa iba, gusto ng workers na makasali sa kanilang desisyon. Number 4. Time orientation. Magkaiba ang pagpapahalaga sa oras. Halimbawa nito sa Japan, laging on time. Sa ibang bansa, okay lang kung medyo late ng konti. Number 5. Work values. Magkaiba ang mahalaga sa trabaho. Halimbawa nito, sa ibang bansa, teamwork ang importante. Sa iba, mas gusto nilang independent ang bawat tao. Conceptual differences. Ito ang pagkakaiba-iba sa paraan ng pag-iisip, pananaw at ideya ng mga tao o kumpanya sa ibang bansa tungkol sa negosyo, problema o paggawa ng desisyon. Mga halimbawa nito ay attitude toward authority, view of time, communication style, individualism versus teamwork, religious or cultural beliefs. So that's all for global expansion strategies. Napaka-solid ni Miss Almazan. Now, tingnan naman natin kung aling product ang star at alin ang dog o ang pabigat lang sa kumpanya. To help us with the numbers, narito ang ating portfolio master, Ms. Bako. Thank you, Ms. Aquino. Handa na po. Ang topic natin ngayon ang BCG Matrix from Boston Consulting Group Matrix. Ito ay isang sikat at simple tool o framework na ginagamit sa mga kumpanya para suriin ang kanilang tinatawag na product portfolio o iba't ibang produkto at negosyo na hawak nila. Binuo ito noong 1970s para tulungan ng mga kumpanya na magdesisyon kung saan nila dapat i-invest ang kanilang pera. Nahati nito ang mga produkto sa 4 na quadrant. Kasi sa dalawang sukat, the market growth rate, gaano kabilis lumaki ang industriya o market at relative market share. Gaano kalaki ang parte mo kumpara sa pinakamalaking competitor mo. Upang mas madali natin maintindihan, isa-isayin natin ang 4 na quadrant. Una ay ang stars. Ito ang sikat na produkto na nasa mabilis na lumalaking market. Ikaw ang leader. Malaki ang benta nito pero kailangan mo rin ng malaking investment o kapital para mapanatili ang iyong pwesto laban sa mga kalaban. Isang magandang halimbawa rito ay ang iPhone ng Apple noong bago pa lang ito at mabilis na lumalaki ang smartphone industry. Pangalawa ay ang cash cow.
Ito ang mga mature na produkto. Mabagal na ang growth ng market pero hawak mo pa rin ang malaking share. Dahil established ka na, hindi mo na kailangan ng malaking investment sa marketing. Kaya naman ito ang quadrant na kumitiga o nagbibigay ng steady na kita para suportahan ang ibang produkto. Sa Apple, ito ang kanilang mga MacBook o iPad ng mga loyal customers sa kanila. Pangatlo ay ang question 1 o tinatawag din problem child. Bago pa lang, maliit pa lang ang share mo sa isang mabilis na lumalaking market. Ito ang mga produkto na kailangan mong pag-isipan. Gagalaw ba ito papuntang start kapag nilagyan natin ng malaking investment o babagsak ito sa bilang low? Halimbawa nito ang mga bagong AI services o VR headset na sinusubukan pa lang ng mga tech companies. At pang-apat ay ang dog. Mababa ang growth ng market at mababa rin ang market share mo. Madalas ito ang mga produktong kumakain ng oras at pera pero maliit o zero ang balik ng kita. Sa mga ganitong produkto, madalas na desisyon ng kumpanya ay tigil na ang produksyon o ibenta na ang desisyon na ito. In short, napakahalaga ng BCG Matrix dahil tinutulungan nito ang mga business managers at kumpanya na magkaroon ng balance. Gagamitin mo ang pera mula sa cash cows pero pupunlahan ng mga stars at ang mga potensyal na question marks habang dahan-dahan mo na inaayos sa mga dogs. So that's all for the detailed overview of the BCG Matrix. Super galing ni Miss Baco. So, alam na natin ang top products natin. Pero paano tayo gagamit ng data para sa future growth? Para explain ng G. Mackenzie at Ansoff, narito ang ating strategy guru, Mr. Aurelio. Thank you, Miss Aquino. Dito naman, i-detail natin ang 4 growth strategies of Ansoff Matrix. Ang Ansoff Matrix is a strategic tool na ginagamit sa business para magplano ng growth, which is the market penetration, product development, market development, and diversification. Each one has different level of risk, and it focuses on existing or new products or markets. First is the market penetration. Ito yung may pinakamababang risk strategy kung saan you sell more of your existing products to your current markets. Companies do this by boosting sales through aggressive marketing, price cuts, or loyalty programs para mag-increase ng market share. Halimbawa, Jollibee often uses this na nagpropromote sila ng bucket meals or value combos nationwide through ads sa TV at social media. Dahil familiar na ang product nila at kilala na ang product nila, mabilis na nakikita ang results without big changes. Second is the product development. Here, you can create new products para sa existing markets, building on your own customer base. Dito involved na ang R&D or ang research and development, innovation, or enhancements based on your customer feedbacks to keep them hooked. A classic example is the Coca-Cola. Dito naglabas sila ng Coke Zero Sugar flavored and iba't ibang variants ng flavor para sa kanilang current drinkers who want healthier options. Sa local scene naman, the San Miguel Beer Corporation, they develop new flavors like Pale Pilsen Light para sa beer drinkers nila na naghahanap ng lighter taste na nagbuboost ng loyalty habang staying with the same market. Next is the market development. Dito naman, this strategy takes your existing products to new markets like new regions, demographics, or channels. Risk is moderate dahil new territory pero trusted ng product. And McDonald's is the great example. They expanded internationally from US to Asia, introducing the Big Mac sa Philippines with local twists like rice burgers para sa Pinoy market. Another example is the Bench Clothing
From the Philippines, they went global by opening stores sa Middle East at US. Target naman nila dito yung mga overseas Filipino workers and the new fashion-conscious youth na nag-expand ng reach without changing the core apparel lines nila. And lastly, the diversification. Ito naman yung may pinakamataas na risk sa lahat dahil new products sa new markets, either related or unrelated, para mag-explore ng fresh opportunities. Companies do this para mag-diversify ng risk, pero dito talaga need ng heavy investments. For example, the Apple company. Apple mastered this by going from computers to iPhone, and then Apple Watch, entering mobile at wearables na plus silang prior experience. And sa PH context naman, the SM investments diversified from retail on SM supermalls and to banking to the BDO and real estate abroad na nagbibigay sa kanila ng multiple revenue streams despite sa uncertainties in new industries. Next is ang GM McKinsey Matrix, also known as the 9-cell matrix, ay isang strategic tool na ginagamit ng mga companies tulad ng General Electric para evaluate ang kanilang business units based on 2 key dimensions: industry attractiveness, high, medium, and low, at business unit strength, the strong, average, and weak. Binubuo ito ng 3x3 grid na nagbibigay ng nuanced view compared sa BCG matrix, helping managers to decide on invest or grow, selective investments, harvest, divest strategies para sa resource allocation. First, ang high industry attractiveness or strong business strength. Ito yung green zone cells sa top left corner where you pour the investments para sa aggressive growth dahil sobrang promising ng market at dominant ang business units. Factors like high market growth, profitability, at low rivalry make the industry attractive, strong market share and brand power, at superior ang capabilities na nabibigay ng unit it edge. Example, the General Electric, their aviation division, jet engines, the aerospace industry has a steady demand from airlines, fueled by travel boom on post-pandemic at GE strong patents, long-term contracts with Boeing at Airbus. The technical leadership make it unbeatable, kaya they keep investing in R&D for fuel efficiency engines na nag-result ng billions in revenue growth annually. Next is the high industry attractiveness. Meron naman itong average and weak strength. May kita naman ito sa upper, middle, at upper right ng cells. The industry is hot pero the unit needs improvement para hindi ito ma-left behind. Kaya selective investment or partnering is the key. High growth potential pero parang competition is fierce. So focus siya on building strength like cost reduction or alliances. For example, the Apple service, the App Store and iCloud, streaming at digital services, marketing is exploding with global adaptation, pero sa average strength, pace years back ng Apple, the Apple boosted it to true ecosystem, lock-in at developer incentives, turning it into a cash cow na nag-generate ng 20% plus margins without heavy capex. Next is the medium industry attractiveness. It has strong strength na may kita naman sa middle left cells. Dito solid yung business units and moderately attractive industry. Pinoprotect dito ang position through earnings optimization or selective growth. Industries here have a stable but not explosive growth, like mature retail at your strength, like distribution or loyalty. For example, Jollibee Core fast food operation in the Philippines. Jollibee is a QSR industry or quick service restaurant.
It has decent growth from urbanization, pero saturated na. Pero Jollibee's strong local taste adaptation like Chicken Joy and Jollibee Spaghetti make a massive store network na 1,500 plus at 60% plus market share. Make it resilient. They harvest profits here para sa international expansion, balancing steady cash flow with minimal risk. Next is the medium attractiveness. Meron itong average strength. Center sells through yellow zone. And it has for caution. Hold or fine-tune operation dahil balance pero walang clear edge. Managers earn steady returns habang nag-explore ng tweaks. Example, the San Miguel Corporations. Beer divisions. Pilsen, Philippine alcohol market is a medium at steady 4-5% growth pero high rivalry from imports. SMC holds average strength via volume leadership pero they faces price wars. So they focus on cost efficiencies and packaging innovations para ma-maintain ang profitability without big bets. Low industry attractiveness. Meron naman itong strong strength sa lower left or the milk eat for cash or the harvest. Dito kahit sino, kahit strong kayo, declining industry like slow growth or commoditized sectors ay pwedeng madrain ang resources long term. So strong units here, they generate short-term profits bago mag-exit. For example, the Philip Morris sa traditional cigarettes, the tobacco industry attractiveness is dropped due to regulation and health trends worldwide. Pero PMI strong brands, the Marlboro, its distribution is still dominant, so they harvest dividends na nagpo-provide ng funds for pivot vapes and smoke-free products. And lastly, the low attractiveness, high average or weak strength. The bottom middle at bottom right ng cells, the red zone, meaning divest, liquidate, or turn around. Aggressively, dahil wala ng future, weak position and unattractive na sa market na kumakain sa values nila, high rivalry, low margin, shrinking size ang nangyayari. For example, the Kodak Films Photography. This business is this digital shift made film industry unattractive by 2000s. At humina ang innovation leading to bankruptcy filing. At nag-full pivot na lang sila sa printing. They saved the company pero exiting the dying segments entirely. That's all for my topic. And for our final segment, paano kung bibili lang tayo ng isang kumpanya? Para makuha yung 1 plus 1 is equals 3 effect. To talk about the power of synergy, let's welcome our closer, Mr. Apple. Thank you, Miss Aquino. So for today, my topic is synergy and value creation in mergers and acquisitions. So, ano nga ba yung synergy? Synergy is combined value greater than individual parts, often referred as 1 plus 1 is equals to 3. So, bakit nga ba siya 1 plus 1 is equals to 3? Kasi kapag pinag-combine mo yung two firms or two businesses is mas magiging efficient siya compare sa nagagawa nila individually. Kumbaga mas nagpa-function sila ng maayos and mas effective yung operation nila. So, meron tayong different types of synergy. Operational, financial, and managerial synergy. Synergy into value, which is from idea to reality. There are 3 rules in values. First is real and measurable. Kumbaga yung mga ideas, yung mga naisip nila is totoo and talagang possible na makamit nila, hindi lang mga
practical ideas, hindi yung mga imposible, that yung mga naisip nila is posible, kaya nilang gawin or what. Second is benefits over premium. Ito yung nabe-benefit dapat ng company is mas malaki compare sa nagagastos nila doon sa firm. Yung nakukuha nilang benefits sa synergy dapat mas napapakinabangan nila or kahit man lang worth it yung nagastos nila para dun sa firm na nila. Third is smooth integration. Ito yung pag-combine ng isang companies sa isa pang companies and talagang nagbe-blend sila ng maayos without major issues. Cultures man, missions, walang natatapakan na anything or what. Yun. Sa forward integration, yes, mas magastos ngayong pagbukas ng sariling store, pero masasabi mo namang worth it na investment siya. Kung priority ng company, yung higher profit margin, total control, customer experience, kapag kasi may sarili kang retail outlet, gaya ng Apple, hindi mo na kailangang magbayad ng komisyon dun sa mga distributors. At syempre masisiguro mo na rin yung serbisyo is eksakto dun sa standard na gusto mo. Kaya in the long run, mas malaki yung balik ng pera kapag sapat yung volume ng benta. Pagdating naman sa horizontal integration, may iwasan ng pagiging monopoly sa pamamagitan ng pakikipag-cooperate sa mga regulator tulad sa Pilipinas, yung Philippine Competition Commission or PCC. Sila yung nagbabantay kung ang pagbili ba ng isang kumpanya sa kalaban is magre-resulta ng sobrang mahal ng presyo o kawalan ng choice para sa mga tao. Kaya para payagan yung pag-merge or pagbili, kailangan patunayan muna ng company na magkakaroon sila ng fair competition o kaya naman ay may mga kondisyon sila susundin para hindi maubuso yung mga customers. Yes, pwede maging related and unrelated ang isang company ng sabay. Isang magandang halimbawa na dito is yung San Miguel Corporation. Dahil nag-expand sila sa related businesses gaya ng pagkain at inumin and habang sabay na pumapasok sa unrelated or unrelated industries tulad ng mga tollways at power plants. So, para ma-spread yung kanilang risk. So, sa ganitong paraan, mas matatag yung kumpanya dahil hindi lang sila umaasa sa isang market lang. Sa global expansion, parehong malaga ang low cost at local responsiveness. Pero depende ito sa market. Low cost, para mura ang product, mahalaga sa market na gusto ng mababang presyo. Halimbawa naman nito yung H&M at Uniqlo, na gumagamit ng damit na mura para mabenta sa maraming bansa. Next naman is local responsiveness, para bagay sa kultura at panlasa ng bansa. Halimbawa nito yung McDonald's, na nagbabago ng menu depende sa bansa, gaya ng McSpicy sa India, Ebi Burger naman sa Japan, at Samurai Pork Burger sa Thailand. Para malaman kung handa na ang isang kumpanya na lumabas ng Pilipinas at pumasok sa international market, dapat merong una, matatag na negosyo sa loob ng bansa. May stable na kita, kilala ang brand, at kaya ang operasyon sa local market. Pangalawa naman, malinaw ang product or serbisyo. Alam nila kung ano ang unique nila or competitive advantage na pwedeng tangkilikin sa ibang bansa. Pangatlo, kakayahang pinansyal. May sapat na pera para mag-invest sa bagong merkado, kabilang ang production, marketing, at logistics. Pang-apat naman ay kakayahang pamahalaan ang operasyon sa ibang bansa. May tamang team, kaalaman sa regulasyon at kakayahang mag-adapt sa ibang kultura at batas.
Panglima naman ay ang market research na positive. Nakita nila na may demand sa ibang bansa para sa produkto nila o sa kanilang serbisyo. Para sa isang bagong kumpanya, ang pinakamahirap na entry mode ay joint venture dahil kailangan makipartner sa lokal na kumpanya sa ibang bansa. Mahirap ayusin ang legal, pamamahala at pagkakaintindihan sa kultura. Mataas ang risk lalo na kung bago pa ang kumpanya sa international market. At mas madali, exporting, gumagawa sa Pilipinas at binibenta sa ibang bansa, mas mababa ang gastos at ang risk. Napakagandang tanong niya. Ang maikling sagot ay hindi lahat. Ang question mark ay dapat piliting gamit start. Ang question mark ay parang sugal. Tama ka. Kapag sobrang mahal na kailangang investment pero high risk o hindi sigurado ang kita, mas matalinong desisyon na wag nang ituloy, i-divert ang produkto niya habang mahal ka pa. Dapat lang tayo mag-invest ng malaki sa isang question mark kung nakikita natin na may potensyal talaga itong maging market leader or star. Kung sa tingin natin na mauubos lang ang pera natin ng walang kasiguraduhan, mas mabuting ilaan na lang ang resources sa ibang produkto. Sa general theory ng BCG matrix, ang natural na takbo ay pababa, mula star, nagiging cash-cow at sa huli ay nagiging dog kapag luma na ang produkto. Pero posible pa rin bumalik ang isang cash-cow sa pagiging star. Paano? Sa pamamagitan ng innovation o pagpapakilala ng bagong feature o gamit sa produkto na muling magpapabilis sa market growth nito. Halimbawa, ang isang lumang brand na kape na biglang naglabas ng ready-to-drink version na nag-trend sa mga kabataan. Kung papabayaan lang ang mga produkto at hindi sasabayan sa pagbabago ng panahon, diretso talaga yan sa pagiging dog. Kahit nagsisimula pa lang, ang entrepreneurship student na may maliit na business unit, napakalaki ng tulong ng BCG Matrix. Una, tinuturuan nito ang estudyante na maging strategic. Hindi pwedeng basta may ibenta lang. Kailangan niya suriin kung ang produkto ba niya ay may potential for growth, question mark or star, o pampatawid putong lang muna. Pangalawa, tumutulong ito sa research allocation dahil limitado ang kapital o pera ng startup. Malalaman ng estudyante kung alin produkto ang dapat niyang fokusan ng marketing at kung alin ang dapat niyang i-drop o palitan na agad dahil baka nagiging dog na at umuubos lang ng budget niya. Sa GE McKinsey Matrix Industry Attractiveness, para sa bagong industry na kulang sa data, ay masukat siya gamit ang qualitative forecast, macro trends tulad ng long-term growth potentials, at Porter's 5 forces analysis, focusing on future demand changes, entry barriers, at buyer power kahit walang historical data. Maraming kumpanya ang mas pinipili ang market penetration sa Ansoff Matrix kaysa diversification dahil ito ang least risky. Gumagamit ng existing products sa familiar markets kaya mas madaling i-scale ang sales through promotions o loyalty programs. Habang ang diversification ay high risk dahil new products at new markets pareho. Ang pinagkaiba ng market development at product development ay ang market development ay pag-expand ng existing products sa bagong markets o segments, habang ang product development ay nagla-launch ng bagong products sa existing markets. For example, Jollibee on market development. Jollibee expanded Jolly Spaghetti and Chicken Joy from Philippines to USA at Middle East, targeting overseas Filipino workers and locals without changing core menu. And sa product development naman, Jollibee launched Chicken Joy variants like spicy and cheese or Jolly Meals for kids para sa existing PH customers na humihingi ng innovation. Sa market development, same product lang, pero ang binago lang dun ay yung location and channel. Sa product development naman, same customer pero bagong offering para mas competitive.
Thank you for that first question, no? So, ang tanong po is, kung sa synergy is 1 plus 1 equals 3, pero paano nga naman kung 1 plus 1 is equals to 1.5? So, sa synergy kasi, kaya siya 1 plus 1 equals 3 as explained earlier, na kapag nag-combine yung dalawang companies is nare-reach na ito yung highest potential o mas nagiging effective sila kapag magkasama. So, paano nga naman kung ang result lang is 1.5? So, 1 plus 1 is equals to 1.5. Ibig sabihin lang nun na hindi efficient yung pagko-combine ng dalawang firm or companies. Kasi, the answer should be 1 plus 1 is equals to, basically. Pero sa synergy, kaya lang siya 3 kasi nga mas effective yun. Parang yun yung in short term na nangyari. Pero paano kung 1.5 lang result? Yun nga, kagaya ng sinabi ko na ibig sabihin lang nun, hindi efficient, hindi effective yung pag-combine nung two firms. Kasi sa synergy, hindi naman talaga siya guaranteed success. May mga important rules or na kailangan i-achieve para nga mas maging effective yung dalawang companies. Lalo na magkaibang companies pa to. So ibig sabihin lang nun na mas effective kung mag-operate sila separately. Kasi yun nga, kung 1.5 lang yun, ibig sabihin parang 75% each company lang yung nabibigay nila. 75% each na na potential or yung unlike na kung separate sila 100% each yung yung natutulong or nagagawa nila. So yun, thank you. So yun nga, no, paano nga ba natin mapapanatili yung moral ng mga old employee para hindi sila mag-resign? Pero kadalasan kasi di ba? Kapag new acquired, parang new management, gano'n. Pero yung sa tanong mo is kung paano natili yung moral nila, gano'n, mare-retain. First, dapat talagang maging transparent. Sabihin sa kanila kung ano yung plano and ano yung gusto mong pagbabago. And second is bigyan sila ng time para mag-adjust and bigyan rin sila ng chance na mapakita yung galing or mabigyan sila ng chance para improve yung sarili nila na capable sila dun sa position or sa na meron sila. And syempre ma-recognize din, di ba? Kung okay naman, kung maganda naman yung nagagawa niya sa trabaho, is ma-recognize siya through awards, certificates, or bonus, ganun. Thank you. So, ano nga bang mas maganda para sa isang startup business? Either magpapa-acquire siya sa mas malaking company or magiging independent and may pag-merge na lang sa kapwa startup or what. Para sa akin, depende siya. Each option has pros and cons. Siyempre yung pros mo para dun sa kung i-acquire ka na mas malaking company or ang pros na is siyempre may access, mas mabilis mag-scale up yung business mo or lalawak yung meron ka mas malaking resources or networks, then yun. Yung cons naman nun is pwedeng malesen yung control mo or malesen yung power mo dun since yun nga in-acquire ka na ng mas malaking business and pwedeng magbago yung culture and values. And isa pang pros is syempre kung yung malaking business na yun is pwede yung kung anong product meron yung pwedeng i-combine sa product mo. Samantalang sa pagiging independent naman and pakipag-merge naman sa kapwa startup is yung pros nun is
Siyempre, kabaliktaran lang din. Ikaw yung may control, ikaw yung may control, tapos yung sa cons naman, tapos yung sa cons naman is, syempre, mabagal yung pag-scale up, ganun, So, depende kung anong gusto mo mangyari. Kung gusto mo ba ng mabilisang pag-grow or ano. Kasi syempre kapag independent ka, mas mahirap siya mag-grow eh. So yun, depende sa akin. Pero kung ako personally, tatanungin mo ako as a startup business and kung makikipag-merge lang din naman ako sa kapwa startup, mas pipiliin ko nang magpa-acquire sa mas malaking company in a great deal syempre. Hindi lang siya basta mapakuha lang ako or what. Yun lang, thank you. That's the end of our presentation for today. So, bigyan natin ng maraming palakpak ang ating team na si Ms. Aquino, si Ms. Armazat, si Ms. Bacong, si Mr. Aurelio, at si Mr. Amber. So Thank you for Thank having you for me. having me, me, Aquino. Miss Aquino. Masaya ako makapagbahagi ng kaalaman. See ya! See ya. See ya! I just had to let you know you're. She a happy baby, she